Kasundo ni Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong na nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Medyo may discomfort, pero ganito po ang nangyayari kapag meron tayong ginagawang mas malaking, no? Kaya tiis-tiis lang muna tayo. Sabi nga ng ating mga matatanda, habang ang kumot ay, no? Miksi, magtiis muna tayong mamuluktot, no? Habang miksi ang kumot, magtiis mamuluktot. Kasi meron namang mangyayaring maganda sa atin, no? Kaya tiis-tiis lang. Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nagiging kontrobersyal dahil sa kanyang mga ginagawang tulong sa mga tao. Nagiging popular siya. Sumisikat siya. At parang ipinapalabas sila na hindi siya marunong sumunod sa mga kautusan. Maraming mga issues na inilabas sa kanya, lalo na daw sa kautusan ng Diyos. Kahapon lang, kung nagsimba kayo, pinagbintangan niya si Jesus na nilalapastangan niya ang isa sa 10 utos ng Diyos, yung keeping the Sabbath holy. The Sabbath day holy. Itong mga Pariseo, nakalimutan nila yung tunay na intensyon ng Sabbath. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila kahapon, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Parang ipinapaalala sa kanila na ang Sabbath ay ginawa para ang tao ay makapahinga, para mas magaan at mas maging matiwasay ang buhay ng tao. At ididagdag pa niya na ang anak ng tao ang siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Jesus defended his followers and implied that he himself was greater than the law. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang sabi, ang mga Pariseo nag-usap-usap kung paano nila maipapatay si Jesus. He was seen as a severe threat to their authority. Alam ni Jesus ang nasa kanilang isip, ang kanilang masamang balak sa kanya. Kaya umalis siya at mahigpit niyang ipinagbilin na huwag ipamamalita kung saan siya at kung sino siya. We should be clear that Jesus did not go out of his way to confront and attack people. Meron kasing mga tao na konting gulo, konting gusot, pinalalaki. Iko-confront agad ang mga tao, ayaw magpautang. Konti lang narinig, no? Ay gugera agad. Pero hindi ganyan si Jesus. He did not want to attack or be attacked by certain people. He did not deliberately engineer his own sufferings and death, as others were saying.
So now as things get hold for him, he withdraws for a while. Lumayo muna siya para sa katahimikan at ayaw rin niyang may mapahamak. Hindi lang siya. May mga tao baka may mapahamak. Sa ating Ebanghelyo, binanggit ni Propeta Isaías, campaigning for justice for peoples everywhere. Parang sinasabi na siya ang sinasabi ni Propeta Isaías na hinirang upang ipairal sa mga bansa ang katarungan, ang hustisya. At speaking of justisya or justice, isang simpleng kahulugan ng justice is to give what is due. Yung pagbigay kung ano ang nararapat sa tao. Masama o mabuti, may katapat na pagbibigay, may pataw. Kung ang tao nagkasala, nagkamali, he is punished for breaking a rule or law. Kung nakagawa naman siya ng kabutihan o tama, he is rewarded, di ba? Kailangan igawad ang karamtang pabuya o parangal. Pero kung itong kahulugan lang ng hustisya para sa atin, kung ito lang ang alam nating o understanding natin ng justice, it is but limited. It is like the principle of an eye for an eye, a tooth for a tooth. Madali lang gumawa ng desisyon kung anong mali at tama sa buhay natin. Pero kung pakikinggan natin ang sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, hindi lang ito ang kahulugan ng hustisya. Sa ating pananampalataya, justice should also be tempered by mercy because God is just. But He is also merciful, maawain. Ang awa, ang paggawad ng isang bagay sa isang tao, even if he is not worthy of it, yun tinatawag nating mercy. Kaya nga ang awa, giving something to a person even if he is not deserving. Ito ang madalas nating tinatamasa mula sa Diyos. Sino ba sa atin dito ang karapat-dapat? Pero meron pa rin tayong reward na natatanggap. Sino ba sa atin dito ang di nagkasala? Pero dahil sa awa ng Diyos, pinagkakalooban niya ang tao ng biyaya at pagpapala. Mga grasya na hindi dapat para sa atin, pero ibinibigay pa rin ng Diyos. Ito ang tinuturo niya sa atin na sana gawin din natin sa iba, lalo na sa mga taong nagkamali. Pag nagkamali na, parang wala na siyang karapatang magbago. No? Kahit na parang hindi na sila deserving of love, of friendship, and of care. Minsan may lumapit sa akin nagkwento. Yung asawa raw niya, iniwan sila ng matagal na panahon. May mga anak sila, yung lalaki umalis, sumama sa ibang babae. Pero nung nagkasakit, yung asawa, yung lalaki, lumalapit sa kanila. No? Nagtatanong sa akin kung anong nararapat niyang gawin. Kasi matagal na silang iniwan. Ngayon may sakit na siya, gusto bumalik sa kanila. No? Hindi rin ako perpekto na tao. Marami din akong pagkukulang at pagkakamali. Yang sabi ko sa kanya, may awa ka bang nararamdaman sa asawa mo? Ang sabi niya, meron naman, Father. Sabi ko, dahil sa awa, tutulungan mo pa rin siya. Tinanong ko muna siya kung may awa ba siya naramdaman. Minsan kasi, hindi natin maramdaman yung awa. Kaya instead na maawa tayo, nang aapi pa tayo. Lalo pa tayo dinidiin natin yung iba sa kahirapan, mahirap na nga. Ang mga taong nagbabalik loob, ayaw na nating bigyan ng pagkakataon. Hindi ko sinasabing huwag pairalin ng hustisya. Nandun ang hustisya. Pero in striving to make known the true and real justice, we can begin by fighting the injustice in ourselves by practicing mercy. Ang sabi ni Propeta Isaías sa ating Ebanghelyo na binanggit ni Jesus, hindi niya puputulin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ng ilawang umaandap-andap, no? Malapit nang mamatay. Hanggang katarungan hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hentil sa kanya ay ilalagak. Para sa akin, huwag nating ilagay sa ating makamay ang hustisya. Hayaan natin ang Diyos ang magparatang nito. Huwag nating patayin ang umaandap na ilawan o putulin ang marupok na tambo. Wala na silang laban. Wala na silang kakayahan. Kung sa tagal na panahon nakayanan natin, ngayon pa, no? Hayaan na lang natin silang magsisi at makita ang kanilang nagawang pagkakamali. Subalit ang away naway di mawala sa ating puso.
Ito ang sasabihin ko, hindi tayo pipilitin ng Diyos na maawa at sundin siya. We even have the possibility of saying no. No? We even have the possibility to saying, no? Ayoko na. I refuse. And this is what the Pharisees are doing. They have heard Jesus called to repentance and they have rejected it. They do not want to humble themselves. They do not want to be stripped of their pride. Kaya nagdesisyon silang ipapatay na si Jesus. The choice is clear. We accept God's saving work in our lives or we can reject His work, essentially killing His life in us. There's no middle road here. Pero ito ang tangi kong dalangin, naway biyayaan tayo ng Diyos, ng lakas na sundin siya. May He give us the strength to follow Him, trusting in His mercy and love to sustain us. Lalo sa mga panahon na nalilito tayo, nagdadalawang isip tayo. Yung Sabado, fitting day to look to Mary, modelo natin sa kababaang loob, our model of what true love of God and neighbor looks like. Pinatay ang kanyang anak, ipinako sa krus, sa paanan ng krus, isang inang umiiyak, gustong sumigaw ng hustisya. But she kept everything in her heart. Pinairal ang tunay na hustisya na mula sa Diyos.